What if, either parties ay na-realize na, no, yung kanilang pagkakamali. Halimbawa, yung magulang na ang nagpakumbaba, humingi ng sorry, 'di ba? Humingi na ng sorry. Yes. Pero hindi ready yung anak. Pwedeng tanggapin yung sorry, sabihin, napatawad na, pero ayaw pa ring makipagkita. Kasi hindi pa Yes. siya ready. Valid naman yung ganong feelings na hindi pa ako ready and makikipagharap lang ako pag ready na ako. Pero tinatanggap ko yung apologies. Ano pa ang opinion nyo dito? Yes, oo, yes, Mamu. Maaari talagang mangyari ito. In fact, it's real kasi ang healing process ng isang individual, it may take some time. Kaya siya proseso. Wala tayong sinasabi na specific na timeline na dapat by 1 week okay na tayo. Balik na sa dati, na the usual. So, depende din kasi ito sa mga deep-seated na mga conflict. Sometimes kasi medyo deep-seated and may layer and layer and layers pa na of course na maaring from the from childhood hanggang sa paglaki, teens, etc. So let's give each other that time also for healing na kasi hindi naman natin control din, wala tayong control over the actions, behaviors, emotions ng ibang tao, but of course focus tayo ngayon to make sure na pag tayo ay naghumiling na ng tawad, for example, then we move tayo na humiling ng tawad, we move forward. We also do things para at least hindi na ma-aggravate pa yung situation at hayaan lang din natin, give time to the person na maaring nasaktan. Okay. Isa pa sa reason kaya nagkakaroon ng alitan, hidwaan, or gap, no, ang mga parents, pati mga anak, ay pagdating sa usapang love life. Sabi sa mga comment section, di ba, na normal lang naman sa tatay o nanay na at first or initially against sa boyfriend or girlfriend, no, ng kanilang mga anak. May ganong natural, di ba, tendency na, ay, di ba, pangatatay nga, hihigpit pa nakakitang nanliligaw sa anak nilang babae yung lalaki. Parang medyo agad, sino yan? Protective. Diba? Protective kasi, natural yun ng mga parents, di ba, to protect their children, di ba? Pero, di ba, and yet, sinasabihan din tayo na, in the end, ikaw din naman choice mo yun kung sino makakasama mo habang buhay. So, ikaw na anak, ikaw rin yung pipili ng partner mo and then, take all the consequences that will come along with your decision. Parang ganon. And yet, yun din yung nagiging saninang gap pag merong third party na hindi ka dugo, na pumapasok na sa eksena. So, paano po mariresolve naman yung ganong klase na naiipit yung anak nila doon sa magulang, pati doon sa karelasyon ng anak? Tama yun, Mamu. Isa yun sa mga factors, in fact, yung sinabi ko kayo ng interplay of factors na maaring cause ng mga conflicts in the family. Academics, relationships, at yung mga other pa, halimbawa, mga priority, occupation, mga choices nila hanggang sa kanilang paglaki, when they become adults themselves, yung mga anak. So, number one dito is, of course, mas maganda because of the generational gap din kasi pag minsan nagkakaiba yung ng interpretation, kaya nagkakaroon ng misinterpretation sa mga sinasabi ng magulang sa kanilang mga anak. So maaari kasi na good ang intention, concern from the parents, yun lang, hindi masyadong na-communicate well. So mas maganda pa rin na sana for both parties or sa lahat ng parties na involved or nagkakaroon ng conflict sa family ay meron sila opportunity to clarify at para maiwasan natin yung mga misinterpretation kasi baka nga out of concern yon hindi lang na-express well.